Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa Antipolo kung saan ang simpleng buhay mag-asawa ay magiging bangungot? Isang gabi, ang pag-aalala ni Isabela sa kanyang nawawalang asawa na si Marco ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Sa ating kwento ngayon, isang amoy ng kape sa gitna ng malamig na gabi ang magiging susi sa mga kakaibang pagbabago sa buhay ni Marco. Subaybayan natin ang bawat hakbang ni Isabela habang unti-unti niyang tinutuklas ang misteryo sa likod ng mga pagbabagong ito na magtutulak sa kanya sa isang nakatatakot na katotohanan. Sa gitna ng pag-aayos ng mga produkto para sa kanilang online business, si Isabela ay di mapakali. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang orasan at ang kanyang cellphone. Umaasang may tawag o mensahe mula kay Marco. Ang kanilang simpleng tahanan sa Antipolo, na puno ng mga dekorasyong pangpasko, ay tila naging saksi sa kanyang pag-iisa. Nakaupo siya sa sala, napapalibutan ng mga hindi pa nabubuksang regalo. Ang bawat isa ay tila nagtatanong, "Nasaan na si Marco?" Tumingin si Isabela sa mga larawan nila ni Marco na nakasabit sa dingding. Bawat kuha ay paalala ng masasayang araw nila sa Makati at ng kanilang pangarap na magtayo ng masaganang buhay sa Antipolo. Ngunit ngayon, ang pangarap na iyon ay tila nagiging bangungot. Sa pagdilim ng kalangitan, hindi na siya nakatiis. Kinuha niya ang telepono at nagdesisyong tawagan ang mga kaibigan at kapamilya, pati na rin ang Grab hotline para magtanong tungkol kay Marco. Ano na nga ba ang nangyari sa kanyang asawa? Ang sala ay naging command center ni Isabela, puno ng mga papel at tala na may mga numero at impormasyon tungkol sa posibleng kinaroroonan ni Marco. Ilang araw na ang lumipas at wala pa ring Marco na nagbabalik. Isang gabing malamig habang nagbabasa siya ng mga mensahe sa social media para sa anumang pahiwatig, naamoy niya ang pamilyar na amoy ng kape na tila nagmumula sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at marahang binuksan ito. Paglabas ni Isabela, nakita niya si Marco na nakatayo sa ilalim ng kanilang puno ng mangga. Ang ilaw mula sa poste ay bumabalot sa kanyang maputlang mukha. "Marco?" Tawag niya. Ang kanyang boses ay halo ng pag-asa at pangamba. Sa kanilang mahigpit na yakapan, napansin ni Isabela ang malamig na balat ni Marco at ang kanyang mga mata na tila may itinatagong sakit. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala at takot sa maaaring nadiskubre niyang lihim. Kinabukasan, tahimik na nakaupo si Marco sa kusina, umiiwas sa sinag ng araw na pumapasok sa bintana. Si Isabela naman, abala sa pagluluto ng agahan, ay paminsan-minsang sumusulyap sa kanya, nagtataka sa kanyang pag-uugali. "Gusto mo bang tumulong sa pagliligpit mamaya?" tanong ni Isabela. Subalit tila hindi siya naririnig ni Marco. Tila ba bingi ito sa tuwing tatawagin niya sa pangalan? Habang tumatagal, mas lalong naging malungkot at balisa si Marco. Dati-rati masayahin at puno ng buhay, ngayon ay laging nagtatanong, "Kumusta ka na ba, Isabela? Kumusta ang baby?" Paulit-ulit niyang inaalala ang kalusugan ng mag-ina. Isang araw, habang inaayos ni Isabela ang mga gamit sa kwarto, napansin niyang tahimik na nakatitig sa kanya si Marco. Ang kanyang mga matay puno ng hindi maipaliwanag na damdamin na tila may itinatagong sikreto. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lang nadagdagan ang pag-aalala ni Isabela. Hindi na kumakain si Marco at umiiwas sa mga bagay na dati naman niyang kinagigiliwan. Isang gabi, habang suot ni Isabela ang kwintas na minana niya sa kanyang lola, biglang nagbago ang ekspresyon ni Marco. Para itong nakakita ng multo at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Hindi na makapagpigil si Isabela, nagdesisyon siyang hanapin ang kasagutan sa kakaibang kinikilos ng asawa
nagsimula siyang mag-imbestiga sa mga gamit ni Marco. Sa paghahalughog niya sa bag nito, nakita niya ang isang lumang papel na may kakaibang simbolo at mga salitang hindi niya maunawaan. Ano kaya ang kahulugan ng mga simbolong ito? At paano ito konektado kay Marco? Sa bawat natutuklasan ni Isabela, lalo lang lumalalim ang misteryo na bumabalot sa kanilang tahanan. Sa ilalim ng mapanglaw na liwanag ng buwan, dahan-dahang sumunod si Isabela kay Marco papunta sa isang lumang gusali sa kanilang lugar. Matagal na itong hindi ginagamit at ang dilim ng gabi ay lalong nagpatingkad sa misteryosong aura nito. Pumasok siya sa loob at doon ay sinalubong siya ng mga kandilang nakapalibot sa isang simbolong nakaukit sa sahig. Ang mga lumang libro na nagkalat sa paligid ay may mga pahinang puno ng okultong mga larawan at teksto na tila ba ay mga gabay sa isang ritual. Nanlaki ang mga mata ni Isabela sa takot at pagtataka habang pinagmamasdan ang mga ebidensyang nagpapahiwatig ng mga ritual na may kinalaman sa pagbabalik ng mga kaluluwa. Ang mga larawang nagpapakita ng mga ritual na ginagawa sa kadiliman ng gabi ay lalong nagpalakas ng kabog sa kanyang dibdib. Ano nga ba ang kinalaman ng kanyang asawa sa mga ito? Nang makabalik si Isabela sa kanilang bahay, dali-dali siyang nag-empack ng ilang mahahalagang gamit. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila ng kanyang hindi pa isinisilang na anak, pero isa lang ang sigurado niya. Kailangan nilang maging ligtas. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, hindi niya namalayan na ang anino ng panganib ay palapit na ng palapit. Nakarating si Isabela sa bahay ng kanyang kaibigang si Lorna, na kilala sa kaalaman sa mga ganitong pangyayari. Sa kanilang silid, habang wala si Marco, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natuklasan. Magkasama, pinag-usapan nila ang mga posibleng hakbang na dapat nilang gawin para sa kaligtasan nila at ng bata. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Isabela, lalong tumitibay ang kanilang loob na harapin ang anumang panganib. Ngayon nakaupo si Isabela sa kwarto ng panauhin. Ang kanyang isip ay puno ng mga plano at mga paraan kung paano nila haharapin ang kaguluhan na bumabalot sa kanilang buhay. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng takot, ay nagliliyab din ng determinasyon. Ano nga ba ang kanilang susunod na hakbang? Paano nila malalampasan ang hindi maipaliwanag na kinabukasan na naghihintay sa kanila? Ang bawat segundo ay mahalaga, at ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay maaaring maging pinakamadilim na yugto na kanilang haharapin. Sa huli, natutunan ni Isabela na may mga bagay sa dilim na hindi dapat ginagalaw. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, baka sa susunod na pag-inom mo ng kape sa gabi, may kasama ka ng hindi mo inaasahan. Mag-ingat at hanggang sa muli, mga ka-creepy.